Alamin naman natin ang mga proseso sa pagdidisenyo ng kurikulum. Meron tayong apat na disenyo. Ang una ay state intended outcomes. When we say state intended outcomes, kinakailangan meron tayong malinaw na layunin kung ano ba dapat ang matamo ng isang mag-aaral. Halimbawa na lamang sa K-12 curriculum. Isa sa layunin ng K-12 curriculum ay may ihanda ang mga mag-aaral sa pagpasok sa kolehiyo o kaya naman sa mga vocational courses, negosyo, at trabaho. Kaya kinakailangang masuri nating pinipili ang content. Ito ang ikalawang proseso, ang select content. Kapag sinabi nating select content, isa sa mahalagang katanungan ay ano ba ang kinakailangang matutunan ng mag-aaral? Anong skills, attitudes, knowledge, and behaviors ang kinakailangan nilang madaanan? Kaya sa K-12 curriculum, meron tayong tinatawag na core curriculum na papasok dito ang 7 learning areas kung saan ang K-12 curriculum ay naglalayong magturo ng literature, language, communication, philosophy, social sciences, natural sciences, and last is mathematics. Dito, kinakailangan mag-undergo ang mga mag-aaral sa subject na ito. Meron din tayong mga specialized track for senior high school. Meron tayong ICT na kung saan nakatuon sa technology. Meron tayong ABM na nakatuon sa mathematics and business. Meron GAS na kung saan nakatuon sa general education. Meron tayong UMS na nakatuon sa literature and arts. And meron tayong STEM na nakatuon sa mathematics and sciences. Sa pamamagitan nito, nahuhubog ang mag-aaral sa kung ano yung kailangan nilang matutunan. Sa pamamagitan ng objectives natin, ay magagamit natin ang mga content na ito upang matamo natin iyon. Ang pangatlo naman ay ang design learning methods. When we say design learning methods, kailangan meron tayong approach na gagamitin kung paano matatamo ng bata ang objectives natin. Halimbawa na lamang sa K-12 curriculum, i-apply natin ang experiential learning approach. Kapag sinabi nating experiential learning approach, this is the process of learning by doing. Di ba matatandaan natin na noong senior high ay meron tayong entrepreneur subject. Tinuturuan tayo dito ng mga teacher natin na maranasan kung paano ang paggawa ng produkto, pagbuo ng produkto at pagbebenta nito. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng real world experiences at magagamit natin ito para ma-attain yung objectives natin. Hindi lamang yon, maaari din tayong magpagawa ng mga reflection, classroom simulation, o iba-iba pa na mararanasan mismo ng mag-aaral. At ang huli ay ang evaluation or pagdidisenyo ng mga assessment and tools para ma-measure natin kung may natutunan nga ba yung mga mag-aaral. Isa sa mga assessment na pwede natin gawin ay ang formative assessment, kung saan pwede silang gumawa ng reflection ng naranasan nila at sa pamamagitan nito nagkakaroon sila ng realization kung ano pa yung mga kailangan nilang gawin o matutunan para mas ma-attain nila yung objectives natin. Maaari ring summative assessment. Pwede nating subukin kung paano sila natuto o kung ano yung natutunan nila doon sa mga naranasan nilang activities. Sa pamamagitan nito, hindi lamang tayo nagdedesenyo ng kurikulum, bagkus nararanasan din ng mga bata kung ano yung kailangan nilang matamo.